Alright, magandang umaga sa inyo lahat. At Nag-uulat. ito naman tayo. Eto lang palang pangarap niya, maging reporter sa ating bansa. Ba't ka pa tumakbong presidente kung yun lang naman palang trabahong kaya mong gawin? Kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa krudo, sa fuel. Savings, mga Lodi, palakpakan natin. Woo, grabe. Utang na loob natin sa kanya yan, mga Lodi. Mababawasan po ang gastos natin sa gasolina. Pero susupalpalin po natin yan, mga Lodi. Kaya ko po dinidiin lagi na utang na loob. Dahil hindi naman dapat natin utang na loob. Dahil siya ang may utang na loob sa atin. Buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Kung tanga ka, etong mga sinasabi ni PBBM, maa-amaze ka. Pero hindi tayo tanga eh. Alam natin ang totoong nangyayari sa ating bansa, 3 billion per day, mga Lodi. Tapos libreng daan lang dito sa binuksan nilang daanan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Para magmukha kang mabait, ito lang yung magiging kapalit ng 3 billion per day na kinita ng mga oil companies na yan, na sigurado naman meron kayong natatanggap dyan. Hindi nyo na kami maloloko. Lahat ng mga baho ninyo maglalabasan yan pag napababa na po itong presidenteng ito. Lahat ng panluloko nyo sa amin, lalabas at lalabas din yan. Tandaan yan. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Meron na naman po tayong utang na loob dito po sa administrasyon ni PBBM. Ano po ito mga Lodi? Tatalakayin natin. Kaya ko po sinabing utang na loob dahil nga po, plano po sa panahon ni Tatay Duterte, nakalatag po yung plano na yan. Tapos sa panahon po ni PBBM natapos. Kaya po, utang na loob po natin sa kanya yan. Kahit hindi po niya pera, pinanggastos dyan, utang na loob po natin yan. O, ito pa, ano pa po yung utang na loob natin sa kanya? Panoorin po natin ang taga-report natin na si PBBM, mga Lodi. Eto lang palang pangarap niya, maging reporter sa ating bansa. Ba't ka pa tumakbong presidente kung yun lang naman palang trabahong kaya mong gawin? Yan lang naman pala yung gusto mong trabaho. Pinahirapan mo pa kami mga kampanya sa iyo nung karaan. Leche naman to. Panoorin nyo mga Lodi Alright, magandang umaga sa inyo lahat. At Nag-uulat. ito naman tayo at nagbubukas ulit tayo na isang connector road. Oo. Ito ay magbubuo ng koneksyon mula sa Cavitex hanggang sa C5. Malamang, connector road eh. Magko-connecta talaga yan. Etong section na ito ay Paranaque hanggang Taguig will be, it's a 2-kilometer section. At ang dadaan dito mga 36,000. Grabe yung itsura ni Vince Dizon dito mga Lodi. Kayo ba mga Lodi, ano sa tingin nyo kay Vince Dizon? Wala pa naman ako sinasabi pero kayo ba, anong tingin nyo kay Vince Dizon? Hindi pa ganyan yung itsura niyan nung hindi pa siya sekretary ni PBBM eh. Kaya malaking bagay ito kasi madidecongest, mababawasan ang traffic doon sa mga maliliit na kalsada dahil dito na lang dadaan. Malamang. At yung biyahe na dati ay 1 oras kalahati, magiging 15 minutes na lang. At napakalaking bagay yan dahil sa malaking saving sa oras ng mga commuter, unang-una. Pangalawa, kagaya ng ating mga laging iniisip ngayon dahil nga sa kaguluhan sa Middle East, ay napakalaking savings ito sa gasolina, sa krudo, sa fuel. Savings mga Lodi, palakpakan natin. Woo, grabe. Utang na loob natin sa kanya yan mga Lodi Mababawasan po ang gastos natin sa gasolina. Pero susupalpalin po natin yan mga Lodi Kaya ko po dinidiin lagi na utang na loob. Dahil hindi naman dapat natin utang na loob. Dahil siya ang may utang na loob sa atin. Panoorin pa natin muna to. At hindi maliit na bagay ang babawasan mo, ang biyahe mo mula sa 1 oras kalahati hanggang 15 minutes. Malaking savings yan. Savings talaga. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. Kung tanga ka, etong mga sinasabi ni PBBM, maa-amaze ka. Pero hindi tayo tanga eh. Alam natin ang totoong nangyayari sa ating bansa, kaya naku. At bukod pa ron ay nais kong i-announce na ito, toll-free ito buong Abril. Mula ngayon hanggang end of April, toll-free ngayon muna dito at para naman ay mapagbigyan ng ating mga kababayan na dumadaan dito, lalong-lalo na ngayon na Holy Week na ngayon.
at maraming bumabiyahe. Kaya ito ay patuloy namin ginagawa at bubuksan natin sa, I think later on, bukas meron na naman bubuksan. I don't know kung makapag-attend ako, pero may bubuksan na naman. And that is, which one? Kabanatuan, sir. Tama, this is the one we were talking about. So, Kabanatuan to... Hindi niya alam mga Lodi. Kasi wala naman po talaga siyang ginagawa. Lahat po ng mga proyektong ito, hindi po siya ang may utak niyan. Kumbaga pag may natatapos, siya lang po talaga ang naghaharap-harapan dyan para kunyari siya po ang may pasimuno niyan. Tandaan nyo mga Lodi yung Bukana Bridge, hindi po talaga proyekto ng gobyerno ng Pilipinas. Ito pong Bukana Bridge, pero siya ang nag-inaugura dahil daw po sa kanya natapos na proyekto sa kanyang panahon Pero ang totoo mga Lodi, donated by Chinese national o Chinese government, ito pong Bukana Bridge mga idol. Tingnan nyo hindi niya po alam kung saan pa po merong magbubukas. Kasi kung ikaw talaga ang may utos niyan, ikaw talaga ang nagplano niyan, hindi mo yan pwede makalimutan, Lods. Eto sabi niya, libre daw po ang toll fee dito po sa binuksan po nila. Sabi po ng reporter na si PBBM. Pero eto, para sa inyong kaalaman mga Lodi, hindi po natin utang na loob yung libreng toll fee na yan. Bakit? Nung nagsimula po ang giyera sa Middle East, sinabi niya po na sapat ang ating supply ng mga isang buwan o mahigit pa. Pero mga Lodi February 23, 2026 hanggang ngayong kasulukuyan, top 1 po tayo na nagtaas ng presyo ng langis kahit hindi naman po dapat nagtataas ng langis. Nung una mga Lodi, ang yabang-yabang pa nito sa China. Tapos ngayon, sasabihin niya, reset daw po, makipagkaibigan dahil kailangan ng langis. Manggagamit. Kagaya po ng ginawa niya kay VP Sara Duterte. Alam po niya na magkakaroon ng krisis ng langis at ito po, ang China po gusto niyang kaibiganin. Reset daw po. Ayan Pakita lang po natin mga Lodi para merong idea yung mga tansong talangka na panayhimod sa puwet nitong PBBM na to na kahit klarong-klaro na pinaglololoko lang tayo nito. Sige, tuloy pa rin sila ng suporta kasi nga daw po magaling po si Apo Lakay. Bakit? Ano ba nagawa ni Apo Lakay na ginawa po nito ni PBBM? Para sabihin yung napakagaling din po nitong anak niya. Number 1 po tayo, 81.6% ang tinaas po ng ating petrolyo. Pero kung susumahin po natin mga Lodi ang pinakakalapit nating bansa, hindi naman po ganito kalaki. Halos 100% mahigit ang itinaas po ng Pilipinas. Kumpara po dito sa mga kalapit nating lugar. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, itong Vietnam, mga siguro 20 to 25 lang po ang kanilang tinaas. Kagaya po ng sa Malaysia at saka po dyan sa Singapore. Pero ang Pilipinas, sobrang taas. Umabot na po ng 100 mahigit ang presyo ng petrolyo. Tapos parang ang dating, utang na loob pa natin sa kanya na magbubukas po itong mga daanan na magpapadali daw po sa ating mga motorista. Libre daw po mga Lodi. Ngayon nyo sabihin sa akin kung dapat ba nating purihin kung ginagawa nito ni Bongbong Marcos Jr. Pagkatapos ito makita, 3 billion per day dahil sa overprice nung simula nung nagkaroon ng hidwaan sa Middle East. Pero dapat hindi pa nagtataas ng presyo dahil nga po yung supply na binibenta po nila nung mga araw na iyon, mababang presyo po nila nakuha. Sabi nga po dito ni Senator Marcoleta, 3 billion kada araw kinikita ng oil company sa replacement cost. Ngayon, bibilib kayo dito sa sinabi ni Marcos Jr. na libre po yung toll fee dyan hanggang April, pero 3 billion kada isang araw ang kinikita ng mga oil companies na nagtaas ng presyo at hinayaan po ito ni PBBM mga idol at ng DOE. Pero dapat diba dahil sa krisis na ito, pwede nang hawakan ng gobyerno itong mga companies na to para mapigilan po ang presyo ng gasolina, pero hindi niya ginawa mga Lodi. Bagkos, tinalikuran niya po itong katanungan na to dahil alam niya na matatamaan po talaga siya. Hawak po siya sa leeg ng mga malalaking kumpanya, lalong-lalo na po sa kuryente. Halatang halata po talaga. Dahil kung hindi po siya sa hawak sa leeg nitong mga bigating mga oil company na to, pwede niya po itong pigilan kagaya po ng pagiging leader ni Tatay Duterte. Pero hindi niya kayang gawin kasi nga may utang na loob siya sa mga oil companies na ito. At syempre mga Lodi, meron din siyang matatanggap dyan. Hindi naman po pwedeng wala siyang matanggap dyan. Inayaan niya, tumaas ang presyo ng bilihin ng gasolina, tapos wala siyang napala. Papayag kaya siya nun? 3 billion per day mga Lodi. Tapos libreng daan lang dito sa binuksan nilang daanan. Ang kapal talaga ng mukha mo.
para magmukha kang mabait, ito lang yung magiging kapalit ng 3 billion per day na kinita ng mga oil companies na yan, na sigurado naman meron kayong natatanggap dyan. Hindi gaya nung panahon ni Tatay Duterte, panahon ng pandemic, nagtaas tayo ng presyo ng gasolina pero yung nararapat lang at naaayon. Tapos ngayon mga Lodi, wala pong gera dito sa ating bansa at hindi naman po talaga tayo nalugi dahil nga po tinaasan nila ang presyo bagkus kumita pa sila. Pero magbebenta pa rin po siya ng mga pag-aari ng gobyerno kahit hindi naman po dapat. Aanhin nyo ba ang pera, PBBM? Saan nyo ba dadalhin yan? Sa impyerno hindi naman tumatanggap ng pera dun. Piruin nyo ito di umano itong The Atrium Makati, ibibenta daw po ni PBBM. Ito pong Food Terminal Incorporation, ibibenta rin daw po. Ito po pinakamalupit. Yung binawi po ni Tatay Duterte na pag-aari ng gobyerno na ito pong Maylong Complex. Dito po kinukuha ang pagbibigay po ng pensyon ng mga ating mga retiree, mga Armed Forces of the Philippines at kung saan man nasangay ng gobyerno, dito po kinukuha ang income po dito. Pero ibibenta niya. Ngayon, sabihin nyo sa akin, kailangan ba nating pasalamatan ito si PBBM o kailangan ba natin magkaroon ng utang na loob sa mga pinagagawa niya na ang mga proyekto naman niya yung panahon pa ni Tatay Duterte at natapos lang sa panahon niya tapos inaangkin na? Pinagkakitaan mo ang taong bayan, PBBM. Tapos gusto mo pang ibenta itong ari-arian ng gobyerno na dapat po isa taong bayan ang nakikinabang dito? Nasaan po ang puso ninyo kung meron man? Kayo na bahala kung kayo'y bibilib sa mga pinagagawa nitong reporter ng ating bansa na si PBBM. Pero para sa amin, namulat dito sa ginagawa ng administrasyon niya, hindi nyo na kami maloloko. Lahat ng mga baho ninyo maglalabasan yan pag napababa na po itong presidenteng ito. Lahat ng panloloko nyo sa amin, lalabas at lalabas din yan. Tandaan yan. Hanggang dito lang po muna. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin ang pinakamagaling na presidente ng ating bansa.